Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay i-explore natin yung mga tools or yung ating desktop sa MacBook or macOS. Pag bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and pindutin ang notification bell para updated ka sa mga upload kong video. So, pag Windows user tayo, tapos nag-MacBook OS tayo, medyo mahirapan tayo sa una. So, kasi hindi tayo familiar kung siya ng mga gamit. So, ang makikita natin usually sa desktop ay similar sa akin, similar sa inyong nakikita sa aking screen. Then, baka meron kayong dock dito, dock sa area, dock, tapos may settings. Tapos dito sa taas, meron tayong mga menu na mga option dito. So, sa Windows, sa taas, wala tayong mga option dito. Dito rin, yung ating usually, yung Wi-Fi natin, dito natin makikita sa taas sa Mac. Tapos, sa Windows, sa baba natin makikita naka-arrow down or sa ating taskbar. So, yun ang difference. So, pagko-connect kayo sa Wi-Fi, dito niyo makikita. So, dito naman, spotlight, kung meron kayong search. So, sa Windows, actually, dito niyo makikita sa baba. Yung defaults, yung search Windows. Ang tawag dito sa Mac ay spotlight. So dito yung dito naman yung language usually sa baba. Yung area na to is short. Saka date dito rin makikita sa Windows, dito na makikita sa baba. So dito naman meron tayong mga ibang option dito, yung settings din sa MacBook ay yung settings sa control panel pang katumbas nito sa Windows ay dito natin makikita sa baba. Sorry, sa taas. Makikita na din natin dito pag click na yung Apple logo na to, makikita niyo about this PC. So ibig sabihin ay yung specification ng MacBook or macOS ito. So meron tayong ito yung pangalan niyan, 8GB RAM serial, tapos ayan yung details, yung kanyang display, tapos yung version na OS na naka-install ngayon. So, i-close natin. Para mag-close ng ganyan, pag kinlocks mo actually yan, minsan di siya naka-close. So, kung gusto mo talaga i-close, halimbawa, mag-open tayo ng application, ito, message. So, pag kinlocks mo yan, dito yung close niya. So, meron ka lang option dito na quit message. Yan. So, kung gusto naman i-restart, balik tayo dito sa Apple logo, tapos dito sa About This Mac, tapos system settings, yan usually control panel ang katumbas niya sa Windows. Tapos yung App Store, so Windows something yung katumbas niya dyan. So mga recent na binuksan ko na application or apps ay nandyan. Then kung gusto natin i-quit force, ito yung kanyang shortcut. Then sleep, restart, shutdown, o kaya lock screen, o kaya log out o FWD mo kasi nakalagin ako sa. So ito pwede nyo explore yung mga ibang dito. Kung sa file kayo. Actually halimbawa nandiyan kayo, magpunta kayo dito sa file, mas dadami yung option dyan. So kanina hindi ako nakaselect dyan. Tapos tingnan nyo, naka-grayed out yung mga ibang option dyan kasi wala siya dyan. Mag-enable lang yung mga tools sa specific na pinuntahan mo. So halimbawa yan, mas maraming option ngayon. So dito naman sa edit, kung wala tayong nakaselect dyan, naka-grayed out yung mga ibang option. So pag kinlik ko to, tapos nagpunta ako dyan, edit, meron, check natin. Pero yan, hindi pa rin. So yung mga ibang option na nagbi-visible lang siya sa specific na file or folder na pinuntahan nyo. So dito naman yung sa Go, may mga option kayo dito na pumunta sa desktop, download, computer kung may naka-install na, kung meron kayong naka-insert na mga drive, dito rin makikita rin dito. So halimbawa pupunta sa desktop, yan, desktop. So the same lang pag nandito kayo sa pag nandito kayo sa desktop o kayo sa ibang application na kung pupunta kayo sa specific na halimbawa sa document, pwede nyo i-click yan, mapupunta kayo sa documents. Yan ang mga option dito. So of course dito sa dock, dito naman may mga option na pwede nyo tanggalin dito. Halimbawa hindi natin kailangan itong email, so right click nyo dito sa dock, then
remove from dock. So mari-remove na siya. So dito naman yung lance pad. So yan, marami tayong option, yung mga naka-install na application dito natin makikita. Tapos ayan, i-ano nyo lang, actually makikita nyo dito sa iba, i-click nyo lang yung ano na to, area sa ano to, makikita nyo dyan yung mga naka-install na app. Then dito naman sa last, yung sa download, may dito sa, kasi walang naka ano dyan sa download, so pwede kang pumunta dito sa, ako minsan dito pumupunta tapos download, na-access ko din siya dyan, okay dito. Then dito sa last ay meron tayong trash, so lahat ng mga dinelete yun sa yung file ay makikita nyo dyan sa trash. So pwede siyang i-empty, or bago natin empty, pwede natin i-right click dito, tapos restore, put back, restore yung sa ano sa Windows. So pwede nyo actually put back. So actually sa desktop ko siya tinanggal, kaya doon siya bumalik. So balik tayo sa trash. Kung gusto nyo i-empty, make sure na hindi nyo kailangan yung data. Pag kailangan nyo, wag nyo i-empty. So empty natin, hindi ko naman kailangan yan. So trash empty. So dalawang folder ang naiwan dito, yung kinrate natin. So pag nagano kayo magdi-delete kayo, mapupunta siya sa trash, in short. So hanggang dito lang, huwag niyong kalimutan i-like and subscribe ang aking YouTube channel.